isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon ay lack of tact ba tawag doon? Oo. Yung o kaya yung ano mo no, yung Ano yan, walang kulang sa delikadesa, ganun ba? or yung ano no, yung how you do and say things sa panahon na akma dapat. Okay. Panahon nga na nasa hindi magandang sitwasyon ng mga kababayan natin. Tapos pagtingin mo sa social media, kung saan yung social media, gusto mo makakuha ng impormasyon para magabayan ka sa sitwasyon mo, nakikita mo, first, alam namin style to pero marami pong ipintas. Yung pong, tama ba ako, baka magkamali ako, DILG social media ba yung binabatikos ngayon? Tama ba? Yes. Okay, binabatikos po ito dahil yung language used, no, na parang iniisip nila parang ba't ganun yung tono ng pagsasalita na parang hindi ba seryoso yung sitwasyon at ba't ganun. So yun po yung pananaw ng maraming mga netizen. Ano? Dahil kahapon, di ba yung tukol sa abangers ang tawag doon sa mga taong nag-aabang kung walang pasok o hindi. Totoo. Oo. Kasi totoo na, gets naman namin na dati talaga, para nakakainis din naman yung mga may pasok ba? Di ba? Pero, kahapon kasi iba na yung sitwasyon eh. Sitwasyon kahapon meron talagang mga lives in danger. Tapos, meron pang mga kailangan lumikas because of the flooding. Kasi ganun yung mababasa mo. So, marami na offend doon. Oo. Kayo ba, mga kapatid, na offend kayo? Sulat nyo sa amin yan, ha? Yung social, yung isang user, si Mischief Editor. Sinabi niya, the DILG adopts a severely inappropriate brand of voice. Ano intindi mo doon, Chiki? Oo, parang hindi akma dun sa sitwasyon, no? Actually, ito, para magkaroon po kayo ng example, no? Babasahin ko to. Isang post ng DILG Philippines, ha? Mga abangers sa Pampanga at Cavite, sorry na, wow, mali ako. Kasama kayo sa hashtag walang pasok. Manual kasi ang pagkopya ko ng kodigo mula OCD. Chill lang kayo mga bro. Mahal ko talaga kayo. Sorry na. Tapos may prayer emoticon. Tapos yung isang post pa. Ang sabi dito, sa bago kong BFF Sol, bakit ba ganyan? That's Sol Aragones. Sol Aragones, yes. Ayon sa DOST ay... yung pinatutungkulan niya. Ayon sa DOST ay hindi raw kasama ang Laguna sa hazard map para bukas. Kung tutuusin ay isang ilat lang ang pagitan natin. Yung dati ko na BFF si Ramil, lagi kaming nag-trash talkan. Pero nahiya naman ako sa'yo dahil si Utol Gilbert ang talagang ka-close mo. So, ganyan yung language, yung naintindihan tono. ko, it's really about targeting a specific market. Tinuturo sa atin yan sa to make it communication. relatable, I guess. Make it relatable. Yung intention. Pero yun nga yung ganung mga strategiya, parang dapat iniisip mo rin kung babagay sa sitwasyon. Kung kaya tuloy yan, biglang tingin po ng iba ay inappropriate. Kayo tingin nyo, inappropriate ba mga kapatid? I-post nyo po sa aming live stream comment section. Hindi lang po yan. Kung nandiyan na ba? Ihahabol ko na ito kasi bitin naman kung hindi ko ilalagay. Isa pang pinagdidiskitahan ng mga tao ay yung may nag-comment po kasi na siya si Condo Man. Okay. Hindi condom ha, condo. Condo, as in condominium man. Kasi parang siya po ay parang may mga nabanggit na parang natutuwa siya. Hindi matutuwa. Na-appreciate niya yung fact na meron na siyang condo sa panahon na ganito kasi wala daw tulo ng at saka hindi niya kailangan bahain. Pero actually, ang medyo na-offend ng mga kababayan natin doon sa viral post na yun, yung dulo po na sinabi niya na parang, pag nandito ka, Netflix and chill ka. So parang pakiramdam mo, parang sana all. Parang ganon. First, sana all. As pangalawa, the thing is, may mga kababayan tayo na hindi nga nakatira dyan. Nakatira sila sa mga danger zone na hindi naman nila iniisip. Ako, katulad ko, Santa Mesa, hindi naman danger zone yung dati. Ngayon, binabaha na kami. So, di ba, parang hindi bumili ng mga kondo or hindi namin tinaasan kasi kailan lang naman siya nagkakaroon ng baha. Dati, hindi naman. So, naging parang insensitive. So, viral po siya ngayon.